Welcome back to my channel. Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pinayuhan si Senator Bato de la Rosa na maghanda-handa na para sa investigasyon ng ICC. Parang kampanting-kampante si Raul Manuel. Napapayagan makapasok ang ICC para imbestigahan si former President Rodrigo Duterte at kasama po rito si Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito sa Manila Bulletin, Kabataan Solon tells Bato to prepare for ICC probe. Mawalang galang na po. Talaga ha? Kailan ba nagkaroon ng galang itong si Raul Manuel? Basahin ko po. Makabayan member Kabataan Party List Representative Raul Manuel has advised a certain senator to brace for the potential entry of International Criminal Court investigators to the Philippines. In a virtual press conference, Manuel respectfully reminded Senator Ronald Bato de la Rosa that he could be implicated in the ICC probe on the previous Duterte administration's bloody war against illegal drugs. Dahil dawit din dito ang isang senador, mawalang galang na po si Senator Bato de la Rosa. Sana maghanda muna siya doon sa ICC investigation. Nabalitaan po natin na sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang balak na namang gawin ay magsimula na naman ng mga hearing sa Senado para maghabi ng mga kwento para i-demonize ang mga kabataang tumututol sa state-sponsored na patayan. The Makabayan stalwart said. De la Rosa was the handpicked Philippine National Police Chief when Rodrigo Duterte took over the reins in Malacanang in 2016. The drug war began immediately at the start of the Duterte administration. Dahil hindi po ba itong Makabayan Bloc ang nag-file ng House Resolution number 1393 which sought the Philippine government's cooperation for the ICC investigation on Duterte, kahit na ilang beses nang sinasabi ni President Bongbong Marcos na tapos na ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa ICC. Pero syempre dahil nasa demokrasya po tayo, okay lang, edi magsampa sila ng mga House resolutions na ganito. Depende ho kasi kung saan kayong panig, ang sasabihin na dami nang namatay during Duterte's war on drugs ay 5,000. Doon naman sa iba, sasabihin, umaabot ng 30,000. March 2018 po, nung in-order ni President Duterte na mag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Then may nagsasabi dyan na kaya daw nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC ay dahil natatakot si former President Rodrigo Duterte na siya na ang iimbestigahan ng ICC tungkol dito sa EJK. At sabi nga nadawit dito si Senator Bato de la Rosa. Kaya ngayon, ang payo ni Raul Manuel kay Senator Bato ay maghanda-handa na. Bakit parang siguradong-sigurado kaya ito Makabayan Bloc na papapasukin ang ICC dito sa Pilipinas? Dahil ba sa mga bagong pahayag ni President Bongbong Marcos na ang sabi ng iba ay parang bumibigay na daw si President Bongbong at papapasokin na daw ang ICC dito, na ikinagulat nga ng marami. Kung yun lang ang babasahin nyo, yung sinabi ni President Bongbong na understudy pa lang ito, pag-aaralan kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. At kung papansinin po natin, ang binibigyan din po ni President Bongbong Marcos ay ang pagbalik ng Pilipinas bilang miyembro. Yung po ay understudy. Yung po ay pag-aaralan. Pero naninindigan po ang ating presidente na kung papasok ang ICC dito para imbestigahan si then President Rodrigo Duterte at kung sino man ang kasangkot dyan, hindi po siya papayag. Isa na po rito si Senator Bato na medyo nagulat sa pahayag ni President Bongbong Marcos. Sabi po dito sa Philstar Global, Bato surprised by seeming turnaround on ICC, with President Marcos hinting at allowing the country to rejoin the Rome Statute creating the International Criminal Court. Senator Ronald Bato de la Rosa said yesterday
that like many other people, he was surprised by the executive's softened stance on the ICC. If the president says categorically that he is allowing ICC to come in and make the investigation, then that is backpedaling, sabi po ni De La Rosa. Kasi nagulat nga daw si Bato de la Rosa nung parang lumalambot si President Bongbong dito sa pagpasok ng ICC sa ating bansa. Although sabi naman ni De la Rosa, he is ready to face any eventuality, but again, rejected the prospect of being investigated or prosecuted by a foreign body for his role as chief enforcer of the Duterte administration's bloody campaign against drugs. Ready to fire, ready to speak, ready to sing, to dance, sabi po ni De La Rosa sa isang interview sa kanya. Tanong kung handa siyang humarap sa ICC probe, De La Rosa said, he is only willing to face the charges on the domestic front and be tried in Philippine courts. I am willing to be tried by the Filipino courts, but by a foreign body, I am not willing. So pareho po sila ng stand ni ex-President Duterte. Willing sila to be tried by Filipino courts, pero kung ICC, hindi po sila papayag. Nirirespeto naman po ni De La Rosa kung ano man ang magiging desisyon ni President Bongbong Marcos on whether or not to rejoin the ICC. The President is the chief architect of our foreign policy, so it is within his discretion to do that, sabi po ni De La Rosa. I am not the only one surprised. Everybody who heard the statement was surprised. But if he said he will just study the possibility, then it does not cause alarm to us. Totoo po yan. Bakit kagad maaalarma? Ang sinabi lang naman ng Pangulong Bongbong Marcos study. At yung pag-aaralan lang po, sa akin pong pagkakaintindihan, ay kung babalik ang Pilipinas to rejoin the ICC. Pero sa tingin ko, papayag man ang Pilipinas na bumalik sa ICC basta hindi nila iimbestigahan si ex-President Duterte. Kayo, ano sa tingin ninyo? Di ba? Dahil makailang ulit sinabi ni President Bongbong Marcos na tapos na ang usapan natin with the ICC. Dahil sabi nga ni President Bongbong, para sa akin, simple lang naman yung issue na yan. Hindi naman siguro tama na ang tagalabas, ang mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino ang iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama yun. Dapat, Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI tayo, may DOJ tayo. Kaya nila ang trabahong yan. And that is really where the conflict is. So, andun ang conflict Paano tayong babalik para mag-rejoin sa ICC kung ganito naman na ang gusto ng ICC ay imbestigahan si ex-President Duterte na ayaw naman ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Again, lagi ko pong inuulit hindi po porke si ex-President Rodrigo Duterte ang sangkot dyan. Para sa akin, kahit na sinong individual ang kakasuhan ng ICC, hindi po ako papabor. Although nag-iisa lang naman po ako no? Kung ako lang, hindi po ako pabor. Kahit na hindi si ex-President Duterte yan. Pagpalagay na natin si ex-President Gloria Macapagal Arroyo or si ex-President Joseph Estrada, hindi po ako papabor. Dahil meron po tayong sariling justice system at gumagana po siya ng maayos. Albeit, medyo matagal or may mga kaso talaga inaabot ng dekada, pero meron po tayong sariling hustisya. Dahil sabi nga po dito sa Presidential Communications Office, PBBM reiterates ICC has no jurisdiction to conduct probe into former President Duterte's war on drugs. President Ferdinand R. Marcos Jr. reiterated that the International Criminal Court has no jurisdiction to conduct its investigation into former President Rodrigo Duterte's war on illegal drugs, as he insisted that the country's judicial system is well-functioning and can handle the case. But as I have always said,
there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun. Sabi po ni PBBM. So doon na nga po niya sinabi na simple lang yan. Hindi naman siguro tama na yung mga tagalabas, sila ang magdidikta sa atin kung sino ang dapat huliin, kung sino ang dapat imbestigahan. Philippine authorities could investigate the previous administration's war on drugs, Marcos said, stressing the Philippine law enforcement and investigative agencies such as the police, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice are highly capable of conducting such probe. So sa tingin ninyo, papayag ba si President Bongbong Marcos na magpunta rito yung mga taga-ICC para imbestigahan si ex-President Rodrigo Duterte? At syempre, kasama po dyan si Senator Bato de la Rosa. So sa tingin ko, yung sinasabi ni President na pag-aaralan niya, ang ibig sabihin ay pag-aaralan niya, yung daw pagbabalik natin if we are to rejoin as member ng ICC. Pero paano nga mangyayari yun? Kasi sigurado na kung papayag ang ICC na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro, kailangan imbestigahan nila si ex-President Duterte. Papayag ba naman si President Bongbong Marcos? So itong mga taga-Makabayan Black, wag po kayong pakasisiguro. Kasi ako bilang Pilipino, sana dito na magsampa ng kaso dahil gustong-gusto rin namin malaman. May mga nagdemanda na po ba? May mga ongoing na po bang kaso laban kay ex-President Duterte? Parang katawa-tawa naman kasi talaga na ang lilitis sa kapwa natin Pilipino ay mga dayuhan, ito mga banyaga na hindi naman talaga nila alam ang katotohanan. Ang mga basihan lang nila ay yung mga sinasabit sa kanila nung mga nagrereklamo. Paano sila makakasigurado na totoo lahat ng nirereklamo ng mga ito? Ngayon, kung mapatunay ng korte natin na sangkot talaga si former President Rodrigo Duterte sa mga krimen na yan, mabulok siya sa kulungan. Yan din po ang hinihintay natin. Hindi po natin kailangan ng banyagang hustisya. Ang kailangan po natin ay dito maganap lahat yan. Kung may pagkakamali, kung may kasalanan, dito idemanda, dito litisin, dito ikulong. Hindi po ba nakasaad naman sa ICC na manghihimasok sila at sila ang mag-iimbestiga kung hindi gumagana ang ating hustisya? Sabi po dito, the ICC can only exercise its jurisdiction when national legal systems fail to effectively investigate and prosecute international crimes. Ayun naman pala isang nakikita naman natin, gumagana naman ang ating justice system. So siguro ang kailangan lang dito ay may umusad na kaso. May mga magdemanda na at tuluyan ng imbestigahan si ex-President Duterte. Kasi sabi nila, papasok lang sila kapag nakita nila na yung national legal systems daw ay hindi gumagana when it is a failure. Paano magiging failure yun? Nakikita naman natin na gumagana. Unless ipagpilitan nila na hindi gumagana yung ating justice system. Kasi nung nag-apila nga ang Pilipinas, yun ay hindi tinanggap ng ICC dahil sinabi nila, the ICC Appeals Chamber had denied the Philippine government's appeal to stop the ICC probe on the drug war because the Philippines failed to prove to the ICC that a legitimate investigation on the drug war killings and the prosecution of the perpetrators were being undertaken by Philippine authorities. So, kita-kita naman para sa kanila, hindi gumagana, hindi tumatakbo, walang nangyayari dito sa kaso ni ex-President Rodrigo Duterte dahil ang gusto nila, makita kagad na ma-prosecute yung mga perpetrators. Sino ba yung mga perpetrators dito sa kasong to? Si ex-President Duterte, sila Senator Bato de la Rosa. Samantalang kahit yung mga opposition sa atin sinasabi nila na gumagana ang ating justice system. Patunay, si ex-Senator Laila de Lima na nagpasalamat sa ating korte nung siya ay nabigyan ng bail ng temporary liberty. Isa pa itong si Maria Ressa nung na-acquit sa kanyang tax evasion case ay sinasabing ang ating
justice system ay gumagana. O bakit hindi tignan ng ICC ito? So paano nga naman papayag si PBBM na pabayaan mag-imbestiga itong ICC dito sa bansa? Dahil sa tingin ko, kung papayagan ni President Bongbong Marcos na mag-imbestiga dito ang ICC, ibig sabihin yan, kahit na si President Bongbong Marcos ay hindi naniniwala sa ating hustisya. So, simple lang yun. Itigil nila yung investigasyon laban kay ex-President Duterte at baka bumalik tayo as member ng ICC. Well, yun po ang tingin ko. Tulad ng lagi kong sinasabi, correct me if I'm wrong. So bakit parang sigurado si Raul Manuel at pinayuhan pa niya si Senator Bato de la Rosa na maghanda-handa na? At bakit ba ito ng mga makabayan black ang maingay dito sa ICC? Bukod dito kay Raul Manuel, isa pa tong si Franz Castro. Ang sabi naman ni Franz Castro kay VP Sara, huwag niyang diktahan ang House. Ito po ayon sa balita sa Manila Bulletin. Castro hits VP Duterte's shameless interference. Huwag niyang diktahan ang House. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, a shameless interference in the work of Congress. That is how Makabayan Solon ACT Teachers Party List Representative Franz Castro described Vice President Sara Duterte's statement wherein she reminded House members to follow President Marcos's supposed rejection of the ICC planned probe in the Philippines. Nagtataka lang ako doon sa ating Vice President, doon sa kanyang statement, doon sa kanyang shameless interference sa trabaho ng co-equal branch like the Congress. Ginagawa natin ang ating tungkulin. Baka siya yung unconstitutional na ginagamit pa yung letterhead ng OVP to influence, i-lecture kami, or even threaten the House dito sa pagdinig kaugnay ng resolusyon para mag-cooperate ang gobyernong Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Huwag niyang diktahan ang House, Castro said of the Vice President. Para kasing sigurado ng itong Makabayan Black nito na makakapasok ang ICC dito para imbestigahan yung alleged war on drug crimes na yan. Na pati nga si ex-spokesperson Harry Roque, sinasabi niya na next week daw ay aaprubahan na yung resolution na yan. Pero binigyan din po ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na walang atas ang liderato ng Kamara na gawing prioridad ang mga resolusyon na nananawagan para sa kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court. Ayon kay Dalipe, ang House Resolution 1477 ay tinatrato na parang isang ordinaryong panukala na dumadaan sa normal na proseso ng lehislasyon. So makakaasa po tayo na hindi next week, tulad na sinasabi ni Harry Roque, maaaprubahan daw kagad yung mga resolusyon na yan. Kasi sa tingin nyo ba, magbabanggaan si House Speaker Romualdez at si President Bongbong Marcos sa usapin na to? Sabi po rito sa Inquirer.net, Romualdez to back President's stand on whether or not to join ICC. House of Representatives will heed President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s decision on whether or not the country will reinstate the country's membership in the International Criminal Court. We will take it as is. We will follow the policies. Sabi po yan ni House Speaker Martin Romualdez. Kayo ba? Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa mga sinabi ni President Bongbong Marcos? Pag-aaralan niya kung tayo ay babalik bilang miyembro ng ICC. Pero definitely, hindi siya sang-ayon na pumasok ang ICC dito para imbestigahan si ex-President Rodrigo Duterte. So, dapat bang matakot si Senator Bato de la Rosa sa payo ni Raul Manuel? At dinidiktahan niya ba ni VP Sara ang mga miyembro ng House of Representatives? Ano sa tingin ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.